Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, December 16, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Kasabay ng holiday rush, extended operating hours ng MRT at LRT nagsimula na. Pero mas mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA, asahan pa rin ayon sa MMDA. Malalaswang content sa streaming platform na Viva Max, pinatikos sa Senado. Mga posibleng paglabag sa labor rights, sisiyasatin. Ang trabaho namin yan. Pangulong Marcos, planong ibalik ang tinapyas na 10 billion pesos na pondo sa DepEd. Mary Jane Veloso, makauuwi na sa Pilipinas ngayong December 18. Sa showbiz, homecoming parade ni Miss Universe Asia 2024 Chelsea Manalo, kasado na sa December 20. At Julia Barreto, may bagong kapamilya serye sa bagong taon. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Abiso po sa ating mga motorista. Asahan ng mas mabigat na daloy ng trapiko ngayong Christmas rush. Ayon sa MMDA, madaragdagan pa ang bilang ng mga sasakyan sa kahabaan ng EDSA sa susunod na mga araw habang papalapit ang Pasko. Ang Balitang A to Z ni Ian Maghanon. Umarangkada na ngayong araw ang extended operating hours ng MRT at LRT. 4:30 ang simula ng first trip, habang 10:34 PM naman ang last trip ng MRT North Avenue Station. Sa kabilang banda naman, 5:05 AM ang first trip, habang 11:08 PM naman ang last trip ng MRT Taft Avenue Station. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, malaking ginhawa ang extended operating hours ng mga tren para sa mga commuter. Extended na po yung biyahe ng MRT at 24 hours na po yung bus carousel. Ganon din po, nakipag-usap tayo sa mga bus operators at pinalawig na nila yung kanilang biyahe para ma-accommodate po yung mga uuwi pa late sa gabi. Pero para sa ilang commuter, halos wala naman daw pinagkaiba ang araw-araw na biyahe mapa-EDSA bus carousel man o tren. Sa tren kasi, blockbuster ang pila sa mga estasyon. Sa EDSA naman, bumper to bumper ang trapiko, lalo na tuwing rush hour. Maghintay ka talagang uusad yung traffic. Wala kang magawa. Kasi kahit saan ka, matraffic eh. Ang college student na si Gian, no choice kundi ang mapilitang gumising ng madaling araw para mag-commute at hindi malate sa klase. Sobrang hassle. Kasi imbis na maaga ako makarating sa school, ending mas kailangan ko pa gumising pa ng mas maaga para doon. Kaya't payo ng MMDA, planuhin ng maaga ang biyahe, lalo't inaasahang mas lalala pa ang trapiko sa mga darating na araw. Mula sa daily average na 464,000 na sasakyan sa EDSA ngayong linggo, inaasahang aabot ito ng 480,000 sa Kapaskuhan. We expect po ito pong weekend, going to the weekend, ito po yung last weekend before Christmas. So ina-expect po natin na marami pa rin pong mga mamimili. At yun naman po, isa rin sa binabantayan natin ay yung mga uuwi po ng probinsya. Una nang sinabi ng Department of Transportation na hindi na raw kayang gawing permanente ang extended train operations dahil makakaapekto na ito sa maintenance ng mga bagon. Bilang dagdag solusyon, ipinagbawal ang road excavations at mall-wide sales sa metro malls. Balak din magdagdag ng traffic enforcers ngayong linggo bilang paghahanda ngayong Pasko. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Bilang paghahanda pa rin sa Christmas rush, pinasinayaan na ang bagong Mabuhay Lane maging ang e-trike terminal sa Barangay Green Hills sa San Juan City. Binuksan na sa publiko ang Green Hills West Crame Connector Road na nagdurugtong sa Eisenhower Street at sa Santolan Road. Kaya naman inaasahang luluwag pa kahit papaano ang trapiko sa lugar. Ayon yan kina San Juan City Mayor Francis Zamora at MMDA Chairman Romando Artes. Kasabay nito, binuksan din ang bagong e-trike terminal na bumibiyahe naman mula Green Hills Mall hanggang PUP San Juan. Libre ang sakay dito hanggang katapusan ng taon. Kaya naman inaasahan ng mas mabilis na biyahe maging ang komportableng sakay, lalo na ngayong holiday rush.
Itong connector road is two-way. And as you enter Eisenhower Road, two-way siya. But as you exit 3rd West Krame, maglulup ka lang ng konti. Dahil medyo makitid nga yung inner roads dito. So nag-one-way na tayo within West Krame. Dahil alam naman po natin, tuwing Kapaskuhan, napakarami pong namimili sa Green Hills. Dahil marami pong murang bilihin dyan. Dumalo ang mahigit sa 2,000 katao sa unang Misa de Gallo sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazarene sa Quiapo ngayong Lunes. Pinangunahan ni Reverend Father Jonathan Mojica ang misa kung saan pinaalalahanan niya ang mga deboto patungkol sa halaga ng simbang gabi bilang pagsasagawa ng espiritual na paghahanda sa Kapaskuhan. Habang pinaalala naman ni Brother Adrian Hapa, ang liturgical head ng Basilica, na ang simbang gabi ay bilang pagpupugay rin sa Birheng Maria at paghahanda sa kapanganakan ni Kristo. Tiniyak naman ng Manila Police ang kaligtasan ng mga deboto sa pamamagitan ng police desk sa labas ng shrine. At itong simbang gabi na ito ay mga 9 na umaga na naghahanda sa atin para sa Pasko. Kaya sa mga mahilig mag-countdown, ilang araw na lang ba para magpasko? O mula ngayon, 9 na araw na lamang. At sa 9 na araw na ito ng pananalangin, let us make the most out of it to prepare for the coming of Christ. Bad news naman po para sa ating mga motorista. Magkakaroon ng dagdag presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo. Sa inilabas na abiso ng Energy Department, nasa 80 sentimos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina at diesel. May 10 sentimo naman na taas sa bawat litro ng kerosene. Nananatili ang geopolitical volatility sa Middle East, lalo na sa Syria. Bagamat nagdulot ito ng panandaliang pagtaas sa presyo ng langis, agad din itong nabawasan dahil naman sa pangamba sa humihinang demand ng China. Dagdag na ahensya, inaantala ng OPEC ang pagpapataas ng produksyon ng langis para maiwasan ang sobrang supply hanggang Abril 2025. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibabalik sa Department of Education ang tinapyas na 10 bilyong pisong pondo nito sa susunod na taon na sadyang nakalaan para sa DepEd Computerization Program. Sa kabila nito, tingin ng ilang senador, may ilang gusot pa rin sa 2025 national budget na dapat tugunan ng Pangulo. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Tinitingnan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik ang 10 billion pesos na tinapyas ng Bicameral Committee sa pondo ng Department of Education sa susunod na taon. Gate ng Pangulo, kumpiyansa siyang may babalik ang naturang halaga na gagamitin sa DepEd Computerization Program. Hindi pa buo ang sagot ko. Pero sasabihin ko na sa inyo, tinatrabaho namin yan. At kailangan na kailangan. Hindi, you know, the 12 billion from a regional request of 12 billion to be reduced down to 2. 12 billion is only sufficient to maintain what we're already doing, when in fact we have to do more. Nagpapasalamat naman si Education Secretary Sani Angara sa akbang ng Pangulo na ibalik ang naturang pondo. Una nang sinabi ni Angara na magagamit ang halaga para sa libu-libong computers at gadgets para sa mga mag-aaral. Tumawag siya nung isang araw at sabi hindi siya makatulog na nawala yun. Dahil parang yun ay naging taliwas dun sa mga sinasabi niya na dapat maging moderno na tayo sa ating edukasyon at bigyan natin ng tsansa yung ating kabataan, especially yung hindi na-expose sa mga computers. Sabi niya, sa darating na panahon, mahihiwalay yung mundo sa mga marunong mag-computer at sa mga hindi marunong mag-computer. Alinsunod sa konstitusyon, edukasyon dapat ang may pinakamataas na alokasyon sa national budget, bagay na giniit ni Senador Mig Zubiri. Nakikita ko po frustration ni Senator Angara, ni Secretary Angara, and I fully support his frustration at sana po ma-remedy po yan. Under Article 5 of the Constitution, education should have received the highest priority in the budget of our country.
budget of Congress, coming from Congress. Una nang iginit ni Senate Finance Chairperson Senador Grace Poe na nananatiling prioridad ang edukasyon sa national budget. Katunayan ay tinaas pa ang pondo para sa teaching supplies allowance. Bagamat tutugunan na ng Pangulo ang Budget Education Department, tingin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, may issue pa rin sa 2025 national budget, kabilang dito ang higit sa 370 billion pesos na pagtaas ng unprogrammed funds. As a matter of fact, exceeding the level of the unprogrammed appropriations is already an issue in one case before the Supreme Court, but it is about the 2024 budget ngayong taon. So therefore, this the fact that the 2025 proposed budget also repeats the practice made by Congress in the 2024 budget, this can now be the subject matter of, number one, a supplemental petition in the existing case or an entirely new case. Naniniwala rin si Pimentel na dapat ay veto ng Pangulo ang ayuda para sa kapos ang kita o yung AKAP program. Una nang sinabi ni Senador Amy Marcos na isa itong unauthorized insertion, habang sinabi naman ni VP Sara na magagamit umano ito ng mga politiko sa pamimili ng boto. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nananawagan si Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid ni sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aralan muna at busisiing mabuti ang 2025 national budget bago ito pirmahan. Ayon kay Senator Amy, dapat tingnan ng Pangulo kung may mga naganap na pagbabago sa pondo na sumasalungat sa mga prioridad ng kanyang administrasyon. Giit pa ng Senadora, si PBBM lang ang inaasahang makapag-aaproba ng mga mahalagang pondo tulad ng 74 billion pesos subsidy ng PhilHealth, habang tinulugsa rin ng mambabatas ang 1.1 trillion peso na pondo ng DPWH, lalo't wala naman daw umanong malinaw na flood control plan ang ahensya. Matatandaan na ipinadala na ng Kongreso sa Pangulo ang panukalang 6.352 trillion pesos na 2025 national budget. Inaasahang mapipirmahan ito sa December 19 o 20. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang nagpaliwanag na may sobra-sobrang pondo ang PhilHealth na siyang dahilan kung bakit tama lang na huwag bigyan ng subsidiya ang ahensya sa 2025. Plano naman ng Kamara na paimbestigahan ng State Insurance Company kung bakit bigo nitong mapalawig ang benepisyo sa PhilHealth members sa kabila ng sobrang pondo. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. Dinipensahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang zero subsidy para sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa niratipikahang 2025 national budget ng Bicameral Committee. Paliwanag ng Pangulo, sapat pa ang pondo ng state insurer dahil mayroon pa itong reserbang budget na aabot sa 500 billion pesos. The cost of to provide their services in 1 year is less than 100 billion. So their budget actually for expenditures in the 260 billion is 100 and plus billion. So meron pa ring reserve. Ngayong Lunes, patuloy pa rin ang batikos ng ilang senador sa issue. Ayon sa batas, for example, yung sin tax and sugar tax na pinasa po natin in the last 2 Congresses, ay dapat dyan ilagay po sa PhilHealth for their programs, no? Lalo na sa modernization of hospitals, public hospital equipment, pati subsidies sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng PhilHealth subsidies. Kaya talagang hindi ko talagang maintindihan bakit hindi po nalagyan ng pondo ang ating PhilHealth. Ang Department of Health na siyang supervising agency ng PhilHealth agad nilinaw na hindi mazi-zero budget ang ahensya at hindi rin daw mahihinto ang anumang serbisyo at benepisyo sa PhilHealth members. Okay, maniniwala sa nababasa nyo sa social media. Lahat sila mali. Yung 150 billion, kayang bayaran yung yung remainder. Yung subsidy natin, 5,000 per indirect member. Ang indirect member, mga 16 million. Pag minultiply mo yun, mga 80 billion. Magkano ba yung surplus?
150 billion. The reason that we do not want to subsidize it is because it is the subsidy will hook lang doon sa bank account ng PhilHealth. Hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan nun. Sa harap nito, naisipasilip ng Kamara kung bakit bigo pa rin ang PhilHealth na pababain ng premium contribution ng mga miyembro o di kaya ay palawigin ang health benefits sa publiko gayong may sobra-sobra namang pondo ang ahensya. Nasabay pa sa issue ang pagkalat sa internet ng 136 million peso na proposed budget ng PhilHealth para sa 30th anniversary nito sa Pebrero. Hindi nila ma-explain bakit hindi tumataas ang ating mga benepisyo. Kasi yun po yun eh. Dapat kaakibat ng paglaki ng ating reserve fund, tumataas dapat ang ating benepisyo o di kaya nababawasan ng premium. Bakit hindi makapagbayad on time ang PhilHealth? Meron bang mga tao sa loob ng PhilHealth na nagpipigil dito? Kasi papalit-palit sila ng presidente. Parehong problema naman ang hinaharap natin, di ba? Dahil sa patong-patong na issue, nananawagan na ang ilang grupo at personalidad na patalsikin sa pwesto si PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Una nang pinuna ng Pangulo ang problema ng PhilHealth sa sistema ng pagproseso ng benefit claims. Matapos ang 14 na taong pagkakakulong sa Indonesia, makauuwi na sa Pilipinas ngayong linggo si Mary Jane Veloso. Sigurado na sa Pilipinas magpapasko si Veloso dahil ayon kay Indonesian Acting Deputy for Immigration and Corrections Coordination Nyoman Dege Surya Mataram. Ngayong Miyerkules, December 18, nakatakda ang lipad niya pauwi. Nitong weekend na ilipat na si Veloso sa isang pasilidad sa Jakarta mula sa probinsya ng Yogyakarta. Ayon sa Philippine Department of Foreign Affairs, ilang opisyal mula sa kanilang Hanay, Bureau of Corrections at National Bureau of Investigation ang lumipad sa Jakarta ngayong araw, December 16, para ayusin ang pagpapauwi kay Veloso. Sasagutin ng pamahalaan ng Pilipinas ang repatriation ni Veloso. Taong 2010 nang mahulihan ng 2.6 kilograms ng heroin si Veloso sa kanyang bagahe. Mamaya yung Indonesia, hintayin natin to confirm na nasa Jakarta na siya today. Tapos in the next few days, malaki ang tsansa na mauuwi na siya. Antingin namin, anytime this week, may tsansa na makakauwi na siya. Pero depende yan sa usapan namin mamayang gabi o bukas. Binuksan na ng DSWD ang unang walang gutom kitchen sa Pasay City, ang itinuturing na kauna-unahang food bank sa Pilipinas. Isa itong public-private partnership o PPP kung saan pwedeng mag-donate ang mga restaurant, hotel at fast food chain ng sobrang pagkain para mapakinabangan ng marami. Layo nitong labanan ng gutom habang pinapababa ang pagkain na nasasayang. Nagsisimula ang paghahatid ng pagkain alas 6 ng umaga hanggang maubos ang supply. Ayon sa datos ng social weather stations, umakyat ang involuntary hunger rate sa bansa sa 22.9% ngayong ikatlong quarter ng 2024. Katumbas ito ng 2 sa bawat 10 Pilipino na nakararanas ng pagkagutom. Matatagpuan ang Walang Gutom Kitchen sa Nasdaqe Building, FB Harrison, Barangay 13, Pasay City. Kesa itapon lang yung pagkain, maraming nagugutom, ibagsak nila dito. Kami naman ang magsisigurado na yung mga nagugutom nating kababayan makakakuha ng pagkain araw-araw. Sa iba pang balita, kinokondena ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Ejercito Estrada ang anya ay pornographic at exploitative na content ng streaming platform na Viva Max. Sa kanyang privileged speech sa plenaryo ngayong gabi, nagpahayag ng pagkabahala si Estrada sa mga bulgar at sexual na content ng Viva Max na madali anyang ma-access maging ng mga kabataan. Ayon pa sa dating aktor, may hangganan ang artistic freedom. Ipinaalala
Anyang ipinagbabawal sa batas ang pagbebenta ng mahahalay na video na maaaring magdulot ng pagkasira sa moralidad ng mga Pilipino. Samantala, iniangat naman ni Senator Joel Villanueva ang posibleng mga paglabag sa karapatang pantao sa produksyon ng ganitong Viva Max content. Ang binabayad lang po sa mga artistang gumaganap dyan sa Viva Max, lalong-lalo na po yung mga kababaihan, ay balita ko, humigit kumulang lang ng 15,000 pesos per day. Paghuhubad ka na kung ano-ano pa gagawa sa iyo ng direktor. This is such a sad incident na nangyayari, Mr. President, dito sa ating bansa. Nakakalungkot habang pina-flash po dyan sa screen yung mga hindi ko maintindihan mga titulo, Mr. President. Ngunit ang para ho sa akin yung paglabag sa karapatan ng ating mga kapwa Pilipino, lalo na sa ating mga kababaihan, paglabag din at pag-abuso doon po sa karapatan ng ating mga kabataang Pilipino. Millennials, siguradong mapapasmile kayo dahil magkakaroon ng 2-day Valentine concert ang leader ng Irish boy band na Boyzone na si Ronan Keating dito sa Pilipinas. Gaganapin ang kanyang concert sa Waterfront Hotel sa Cebu sa February 12 at sa Newport Performing Arts Theater naman sa February 13 dito sa Maynila. Taong 2019 pa nang mag-concert ang grupong Boyzone dito sa Pilipinas kung saan ilan sa mga hit songs nila ang Love Me For A Reason, All That I Need, Picture of You, No Matter What, at marami pang iba. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your... Abangan sa aming pagbabalik, House Committee maglalabas na ng report sa mga pagdinig kaugnay sa issue ng confidential funds ng OVP. At UP Fighting Maroons itinanghal na kampyon ng UAAP Season 87 Men's Basketball. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nawasak ang 15 bahay habang nasira naman ang ilang daan matapos gumuho ang lupa sa barangay Matinik, Lopez, Quezon, Sabado ng gabi. Nakarinig ang ilang residente ng malalakas na pagputok sa lupa bandang alas 9 ng gabi na sinundan ng pag-iba ng mga kabahayan bandang alas 10. Walang nangyaring lindol o bagyo pero gumuho ang lupa at nasira ang riles ng tren at mga kalsada dahilan para isara ang mga ito. Wala ring supply ng tubig sa ilang pang lugar. Ayon sa ulat, slump movement o paglambot ng lupa ang tinutukoy ng mga otoridad bilang dahilan ng trahedya. Nasa evacuation center naman na ang maraming residente at patuloy na tinutulungan ng lokal na pamahalaan sa kanilang mga pangangailangan. Sa ngayon, isinailalim na sa state of calamity ang barangay Matinik matapos ang insidente. Habang ipinagbabawal na rin ngayon ang pagbalik ng mga residente sa kanilang mga nasirang tahanan. Nakahanda na ang report ng House Committee on Good Government and Accountability buhat ng pagdinig sa kontrobersyal na confidential funds ng Office of the Vice President. Nagiging maingat naman ang Kamara sa pagproseso sa dalawang impeachment complaints laban kay VP Sara alinsunod sa Rules of Procedure. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Maglalabas na ng report ang House Committee on Good Government and Public Accountability sa isinagawang inquiry ukol sa umano'y hindi tamang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Ayon kay Congressman Jay Conggun, tila modus recto ang ginawang umano'y pag-imbento ng mga pangalan sa mga acknowledgement receipt ng confidential funds ng tanggapan ni BP Sara. Kung sino yung kailangan managot, dapat managot kasi hindi po pwede na pipikiin mo yung dokumento ng ating gobyerno para mag-liquidate, no?
ng mga pondong ginamit mo sa confidential fund. Aniya, hindi magtatapos ang pagdinig ng Kamara sa isang report lamang at sa pagbalangkas ng batas. Kailangang magsampa ng kaso sa ating mga law enforcement agency. Kailangan panagutin sa maling paggamit ng confidential fund. At para hindi na rin to maulit, Ito rin ang nagbunsod ng paghahain ng impeachment complaint ng dalawang grupo laban sa Vice Presidente. Ang unay inihain na Akbayan Party at ang pangalawa ay mula sa iba't ibang grupong inindorso ng Makabayan Bloc. Sa ngayon, nasa tanggapan pa ng House Secretary General ang mga reklamo at hindi pa napag-uusapan ng mayorya ng Kamara. Ayon sa mga mambabatas, nagiging maingat lamang sila sa pagsunod sa rules of procedure. We should be more prudent kasi alam niyo naman may technicality when it comes to the first, second, third impeachment petition. So I think to give the House a better leverage and a better appreciation, mas maganda sabay-sabay na i-endorse. Hindi naman siguro tayo nagmamadali na gawin ito, nasa loob pa naman tayo ng tamang timelines. May umuugong na ikatlong grupo na maghahain rin ng impeachment complaint laban kay BP Sara. Ayon sa mga kongresista, wala naman silang tatanggihan kung may maghahain pa ng panibagong reklamo dahil bahagi ng kanilang mandato ang pagproseso nito. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Aprobado na ng Commission on Elections ang exemption ng 9 na proyekto ng Department of Labor and Employment para sa implementasyon nito sa panahon ng election ban mula March 28 hanggang May 11, 2025. Kabilang sa mga inaprubahan ng ahensya, ang Special Program for Employment of Students, Government Internship Program, Job Start Philippines Program at Entrepreneur Program para sa PUV modernization. Pinayagan ng mga ito ng COMELEC basta't walang epekto sa eleksyon. Pero obligado pa rin magsumite ang DOLE ng written report sa disbursements at hindi ligtas sa investigasyon sakaling may lumabag sa election code. Niratipikahan na sa Senado ngayong Lunes ang landmark Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Kahalintulad ng Visiting Forces Agreement o VFA ng Pilipinas at Amerika, ang RAA ay magbibigay ng access at pahintulot ng joint military drills para sa mga sundalo ng Japan dito sa Pilipinas at gayon din para sa mga Pilipino doon sa Japan. Layo nitong mapalakas ang ugnayan at depensa ng Manila at Tokyo, partikular sa Asia-Pacific region, sa harap na rin ng patuloy na agresyon ng China. Buong puwersa ang Senado sa ratification ng RAA na walang nakuhang negatibong boto o abstention. Today, as we give our concurrence to this agreement, we join the Japanese people in their desire to build a heart-to-heart relationship of trust, as Prime Minister Kishida best puts it, as equal partners and friends. Arigato gozaimasu. Nagdiriwang ngayon ang buong komunidad ng Universidad ng Pilipinas matapos talunin ng UP Fighting Maroons ang De La Salle Green Archers sa Season 87 ng UAAP Men's Basketball nitong linggo. Emosyonal ang tagpo ng Game 3 sa pagkakabawi ng titulo ng UP laban sa La Salle sa 4-point lead sa score na 66-62. Gigil ang parehong koponan, ang La Salle na umaasa ng back-to-back title at ang UP na gustong magharing muli sa hardcourt. Tinanghal naman na most valuable player ng UAAP Season 87 Men's Basketball Final ang point guard ng Fighting Maroons na si JD Kagulangan. Samantala, opisyal na rin inanunsyo ni La Salle Green Archer Kevin Kiambao na ito na ang huling laban niya sa UAAP para simulan naman ang kanyang NBA dream. Padayon UP Fighting Maroons at syempre, Animo La Salle. Susunod homecoming parade ni Miss Universe Asia 2024, Chelsea Manalo, inaabangan na ng marami. Kung kailan yan, abangan. At Julia Barreto may bagong teleserye sa bagong taon. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z.
na ng marami ang homecoming parade ni Miss Universe Asia 2024 Chelsea Manalo sa December 20. Samantala, Julia Barreto may bagong project na tsaka abangan din sa 2025. Ang lahat ng yan sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Mark your calendars ka A to Z dahil may homecoming parade ang kauna-unahang Miss Universe Asia 2024 na si Chelsea Manalo. Hindi na makapaghintay ang marami para sa inaabangang Meeting the Queen at salubungin ang nag-iisang Queen Chelsea sa December 20, 4 p.m. sa Mall of Asia Complex, Pasay City. Kinumpirma yan mismo sa Instagram post ng Miss Universe Philippines. Sa kanyang press conference nitong Sabado, December 14, glowing at stunning si Chelsea habang ibinahagi ang kanyang pasasalamat sa mga sumuporta sa kanyang laban. Maraming salamat sa suportang ibinigay po ninyo sa akin for me to make it to the Miss Universe. Iba yung karangalan to wear that sash, the Philippine sash, and now coming back home, I feel so humbled, I feel so loved sa spirit ng bawat Pilipino, and now I am here as your historical winner, and I'm sharing it beyond everyone as your new and first Miss Universe Asia. Sunod-sunod din ang guesting ng beauty queen sa iba't ibang show. Showbiz na kaya ang kanyang next move? Abangan! Samantala, may upcoming Kapamilya series sa 2025 ang aktres na si Julia Barreto. Pinamagatan nitong What Lies Beneath. Makakasama ni Julia ang bigating stars na sina J.M. De Guzman, Janela Salvador, Bella Padilla at Jay Cuenca. Wala pa man detalye kung kailan ipapalabas, inaabangan na ang bagong serye na tiyak na kapananabikan. Tuloy-tuloy din ang pelikula ni Julia kasama si Carlo Aquino sa Hold Me Close, isang MMFF entry na mapapanood na sa December 25. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sa showbiz pa rin, Rosé is making her story. Matapos ang much-anticipated solo comeback ni Blackpink, Rosé, nag-debut naman ngayon sa Billboard 200 ang kanyang first full album. Number 3 sa Billboard 200 Albums Chart ng US, ang first full-length album ni Rosé na Rosie para sa 102,000 equivalent album units at 70,000 album sales. Dahil dito, ang kanyang album na ang highest charting album by a K-pop female solo act sa naturang chart. Hawak na rin ngayon ni Rosé ang biggest streaming debut para sa isang K-pop soloist sa kasaysayan ng Billboard US 200 chart matapos ang 43.85 million on-demand streams ng kanyang album sa unang linggo ng release. Patuloy ding pinatutunayan ni Rosé na siya ang #1 girl sa kanyang pananatili sa top spot ng Brand Reputation Ranking ngayong buwan para sa girl group member idols ng South Korea. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa isang US politician na si Alan Simpson. Ang sabi niya, ang nagpapakumbaba ay hindi naiipit sa mabigat na daloy ng trapiko. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Totoo nga na mabibilang mo na lang ngayon sa inyong mga daliri dahil 9 days na lang, Pasko na. Ako po, si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!